Panginoon, patawad, ngunit pagod na ako. Hindi ko na kaya. Miss, anong pangalan mo? Ako si Cora, galing sa salitang Espanyol, nang ibig sabihin ay puso. Kay gandang pangalan, bakit ka nandito? Tatalon ka ba? Ha? Ako? Tatalon? Bakit ko naman gagawin yun? Nagbibiro ka ba? Ako kasi, oo. Tatlong buwan na nga lang meron ako, babawasan ko pa. Ha? 3 buwan? Oo, binigyan ako ng taning ng doktor ng 3 buwan. May sakit ka? Malamang, tataningan ba ako ng doktor kung wala? Anong ginagawa mo rito, di ba? Dapat nagpapagaling ka? Mahal kasi ang bayad sa gamutan ko. Kung hindi magtuloy-tuloy, ay ako matutuluyan. Magkano ba? Nasa 300,000 ang session eh. Kailangan ng 5 session. Ang mahal. Pero magsession na ako ng 1 week. Ano ba ang sakit mo? Cancer sa ano? Ta, bumuting na bang papa mo? Hindi pa po, ma. Nasaan bang papa mo? Nandun po sa kumpare niya, nagiinuman daw sila dahil may birthday. Rolando, umuwi ka na. Lasing ka na. Mamaya na, kita mo naman siguro nagiinuman pa kami, di ba? Mamaya na, Cora. Hayaan mo muna si kumpare. Ngayon lang naman to eh. Oo naman, minsan lang naman. Minsan lang sa Cora. Ano ngayon? Iyalas gabi-gabi na nga ito mainom eh. Wala na nga kami bigas at makain sa bahay. Kasi inuuna pa lang alak at bisyo niya. At babae ka, pumunta ka lang talaga dito para ipahiga ako sa mga kumpare ko. Totoo naman diba? Mas inunang pa magpakasarap kaysa una yung mga anak ko. Tama tayo, pare. Wangis ko'y di alintana sa sinag ng bukang liwayway. Ngunit sa takip silim, ako ay nakagapos sa gitna ng karimlan. Tila ba'y alipin ako ng kanyang mundo. Walang pagbabagong natatamo. Makakaya ko pa ba to? Inino ko'y puro bugbog at basa na natatamo mula sa kamay ng aking asawa. Paano? Bakit mo na kaya nang pagbuhatan ako ng kamay? Kasahin ako ng walang kamalay-malay. Ituring ako na parang isang laruan na pagkatapos gamitin at pagsawaan ay iiwan na lamang na parang isang basahan. Hangad kong matiwasay na pumumuhay na sadyang kay hirap makamtan sa mundong puno ng karasan, lalo na sa kababaihan. Ano ba? Gutom na ako. Wala bang pagkain dyan? Ito na, malapit na. Mahal, ito lang pagkain. Ulit ka na, Rolando. Kumain ka na lang. Anong pagklase ba yung pagkain? Pagkain ba yan ng baboy? Ano ba, Rolando? Huwag ka nga magsalita na ganyan. Wala na akong ibang maluto dahil wala naman akong pera pambili. Sana natawid ka sa akin ng pera para may masarap tayo na pagkain. Hindi puro bisyo yung inatupag mo. Sinusumbatan mo ba ako? Huwag mo akong ginaganyan dahil asawa lang kita. Oo, asawa mo lang ako. Kaya lahat ng sinasabi mo sinusunod ko na parang isang alipin. Pero alam mo, kahit isang katiting, hindi ko nakita na ginagampanan mo ang pagiging padre di pamilya mo dito sa bahay na ito. Huwag mo akong ginaganyan!
kong hindi alam. Nasaan ang anak ko? Nasa bahay, doon ko muna sila pinatulog dahil hindi pa bumabalik si Rolando. Alam mo, hiwalayin mo na lang kaya yung asawa mo. Wala namang ibang ginawan kung gilubugin kayo. Maawa ka naman sa sarili mo, Cora. Kawawa naman ang mga anak ko, mamalis sila ng ama. Alam mo, kahit kailan hindi naman nagpakaama yung si Rolando sa inyo. Ikaw na nga lang bumubuhay sa anak mo. Mrs., may dapat po kayong malaman. May breast cancer po kayo at maluba na po ang inyong sakit. Kung hindi ito magagamot ng maaga, ay maaari kang mamatay. Base sa aming records. Mayroon ka na lamang 3 buwan para mabuhay. Kaya, kailangan mo nang masimulan ang iyong session. Kuya, ubos na ang gamot ni nanay. Kailangan na nating bumili. At siya pa kuya, may bayarin kami sa paaralan. Sabi ni ma'am, kapag di daw namin iyon mababayaran, ay di daw ako makakatik ng exam. Hindi solusyon ang pagpapakamatay para maibsan ang problema sa buhay. Bilang tao, tayo ay may mga suliranin talaga. Alam mo, kay ganda ng buhay. Damdamin mo ang simoy ng hangin, ang agos ng ilog, ang kapaligirang puno ng kapayapaan. Sasayangin mo lang ba ang buhay mo para sa mga problemang pwede pang masolusyonan? Ang ikli lang ng buhay para putulin mo. Pilitin mo mabuhay ng buo na may pag-asa. Mabuhay at lalaban hanggang sa matapos ang buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Wala akong karapatan na diktahan ang aking buhay. Kung hindi, ang Panginoon lamang. Huwag dapat tayong papatalo sa problema na ating kinakaharap, sapagkat ito ay parte lamang ng ating mga pagsubok. Huwag tayong sumuko hanggang sa mating natin ang tuktok ng tagumpay. Darating din ang panahon na makakamit mo rin ang matagal mo nang hinihiling. Ituloy mo lang ang biyahe ng buhay
hanggang sa makarating ka sa iyong destinasyon. Nang dahil sa tulay na ito, pinagtagpo ang dalawang tao na mayroong magkakaibang pananaw sa buhay. Ako, na sinusubok ng mga problema at naisipan na lamang isuko ang buhay at magpakamatay. Siya na maraming kinakaharap na problema, ngunit nagawa niya pa rin ngumiti at sulitin ang nalalabing araw ng kanyang buhay. Nang dahil sa kanya, nabuhayan ako ng pag-asa. Siya ang nagsisilbing tulay para iligtas ako mula sa pagpapakamatay. Maraming salamat, Cora.